Sa naging testimonya ng dating personal aide ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kung saan nag-deliver umano siya sa iba't ibang mga individual gaya ni dating Senador Bong Revilla Jr. na mga kahon at maleta. Kaugnay yan sa nagpapatuloy na bail hearing ng kampo ni Revilla para sa kaso malversation. Ang detalye sa report ni Rod Lagusan. Nag-deliver ng mga selyadong mga box, maleta at paper bags sa iba't ibang personalidad matapos iutos umano ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ito ang naging laman ng testimonya ni Vergel Nino Garcia na nasa 2 dekadang personal aide ni Bernardo. Ito'y kaugnay pa rin ang pagpapatuloy ng bail hearing ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan, kung saan akusado si dating Senador Bong Revilla. Sa kanyang judicial affidavit, nasa 12 box ang na-deliver niya umano sa White House compound ni Revilla noong February 2025 base sa utos ni Bernardo. Ayon kay Garcia, nakita niya umano si Revilla sa delivery ng mga kahon. Anya, hindi niya alam ang laman ng mga ito, kung saan nalaman na lang niya anya ang laman nito nang pumutok ang issue sa flood control projects. Nakapag-deliver din umano siya sa iba pang personalidad sa utos ni Bernardo. 2023 na magsimula ang kanilang mga delivery, kung saan kanilang ginagamit na parking ang Diamond Araw, kung saan umano ibinababa ang mga box at maleta. Nang mag-deliver umano siya kay Senator Jinggoy Estrada ng 12 box, kung saan nakita umano niya si Estrada dito. 3 beses umano naman siyang nag-deliver kay dating DPWH Secretary. Una, kung saan 15 hotel, 25 sa kaparehong hotel, kung saan nasa 20 box naman. Pangatlong beses naman sa isang restaurant sa Tomas Morato, Quezon City, kung saan panibagong 20 box ang na-deliver. Ang lahat na naturang delivery niya, ang driver ni Bonoan ang tumanggap. 2 beses din umano siyang nag-deliver kay yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral noong 2023. Una sa bahay nito sa Tatalon, Quezon City na nasa paper bag at sa Quirino Grandstand na nasa isang box, kung saan kanya itong ibinigay sa driver ni Cabral. Sa pagkakataong ito, nakita niya umano si Cabral. Nag-deliver din umano siya ng 3 beses kay dating DepEd Undersecretary Trygiv Olaywar mula 2023 hanggang 2024. Una, ang 4 na maleta sa parking ng Rockwell. Pangalawa, ang 4 na maleta sa Magallanes at pangatlo, ang 15 box sa Airport Road, kung saan mismong si Olaywar anya ang tumanggap na naturang mga delivery. Nag-deliver din siya umano sa isang Carlin Villa sa Quezon City ng 8 box noong 2025 at 6 na box sa isang gusali ng isang tech company. Samantala sa naging testimonya ng driver ni Bernardo na si Francisco de la Fuente Jr., nakita rin niya umano si Revilla noong March 2025 sa White House compound. Sa naturang delivery, may 3 taong tumulong umano na magbaba ng mga box. Anya, ayon kay Bernardo, ito'y mga tao ni Revilla. Depensa naman ng kampo ni Revilla, hindi kapani-paniwala mga testimonya ng mga testigo. Wala naman silang katunayan na inilakip sa kanilang mga salaysay bukod sa kung ano yung sabi nila at kung ano di umano yung sinasabi ni Yusek Bernardo. And the moment we started with the bail proceedings, sinabi naman namin yun na hindi naman malakas ang ebidensya. In fact, our position has always been wala namang ebidensya na nag-uugnay sa kanya dito sa project na to. Samantala, hindi naman nakadalo si Bernardo sa pagdinig kung saan nakatakda siya sanang tumayong witness dahil sa mga iniindang mga karamdaman nito na confine siya sa Asian Hospital and Medical Center. Binigyang din ng prosekusyon na si Bernardo ang pangunahing testigo para may ugnay si Revilla sa kaso. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.